Papalapit na po ang halalan 2025 kung saan 12 bagong senador ang ating iboboto. Sa loob ng 20 minuto, makakaharap, makakausap at makikilala natin ang mga kandidato. Samahan niyo kami dito sa Harapan 2025. Ako po si Karen Davila, napapanood nyo kami ngayon sa ABS-CBN News YouTube channel. At makakasama natin ngayon, kilala siya bilang isa sa mga malalapit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinalagang PNP chief noong 2016, siya ang itinuturing na chief architect ng kampanya laban sa droga ng nakaraang administrasyon. Pagka-retiro sa PNP, itinalaga siyang bureau o director ng Bureau of Corrections bago sumabak sa politika noong 2019 kung saan nagtapos siyang panglima sa senatorial race. Kasama natin ngayon, Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator Bato, thank you for taking our invitation. Salamat. Thank you for inviting me here, Karen. Alright, tumatakbo kayo ulit sa pagka-senador na second term. Ano ang ginawa ni Senator de la Rosa sa Senado? Nagpatawalan ba kayo o nagtrabaho kayo? Nagtrabaho naman. Di ba pwedeng sigilaw tayo patawa? Trabaho, minsan patawa rin, pero more on trabaho. O anong ginawa niyo, sir? Marami tayong na-author o na-sponsor ng mga batas. Marami tayong mga issue na naimbestigahan through our committee. Marami tayong nagagawa sa tatlong committee na hinahawakan ko. Dalawa bilang chairman at isa bilang vice chairman. Yung aking committee on public order and dangerous drugs, ako ang chairman na rin ako ng Marawi City Victims Rehabilitation and Compensation Special Committee, at saka yung vice chairman tayo ng Senate Committee on Defense and Security. Oo, pero Senator, sa 29 na batas where you were an author and a co-author, ano ba sa mga yun ang nakapagbago ng buhay ng Pilipino? Isa lang, sir, magbigay ka. Hirap, no? Sa dami nun. Ano ba ang pinaka-importante doon? Para sa akin, more on dito ako sa inahawakan ko talaga na public order and dangerous drugs. Number one na nakikita ko na napakalaking impact doon is yung Bureau of Fire Modernization Bill. Alam natin, yung ating fire ay medyo hindi pa gaano ka modern. So with that bill, ay maganda ang idinulot doon para sa modernization ating Bureau of Fire. Pero kilala kayo bilang arkitekto sa drug war ni Pangulong Duterte. May nagawa ba kayo pagdating sa illegal na droga sa Senado? Meron, in the sense na may mga bill tayo na tulad ng ano, sir? Yung pagpagawa ng mga rehabilitation centers sa mga regions at saka sa provinces, yung pag-aminda sana sa yung bagong yung Dangerous Drugs Act, kung saan may mga gusto tayong mga i-amend ng mga provisions na medyo... Ba't di mo nagawa yun, sir? Maraming opposition, maraming nag-oppose. So, yan. Okay. Tanong ko, no, ang problema sa sitwasyon niyo, talagang kahit anong gawin niyo, kilala kayo bilang arkitekto ng drug war ni Pangulong Duterte. Nagsisisi ba kayo sa pagkaka-implement o kinalabasan ng drug war na yun? Hindi ako nagsisisi. In fact, nagpapasalamat pa ako. Wala kang babaguhin doon? Wala akong babaguhin. Kaya nga ako naging senador dahil doon sa drug war. Diba? So, ganun. Pero mahigit 20,000 katao sinasabing namatay. Sinasabi lang nila yan. Marami collateral damage daw. May hirap. Actually, ang official data ay 6,000 plus lang. Kahit na 6,000, marami pa rin yan, di ba? But then again, alam mo,
kung hindi mo seryosohin yung war on drugs, walang war na mangyayari. Patuloy ang drugs. Walang war. Okay. Kailangan talagang, alam mo na. Okay. Now, in 2019, you were quoted, may namatay na bata, 3-year-old, dahil sa drug war. Sinabi mo, shit happens. Talaga naman, shit happens. There are Pero times. tama ba yun na sabihin yun? I don't know anong context na gusto mong palabasin niya. Basta sa akin, kami, Pero bata, namatay 3-year-old, sinabi mo, shit happens. I am not referring to the child. I am referring to the operation. Yung operation na umalpak, nagtimaan yung bata. Hindi ko sinasabi shit yung bata. Shit yung operation. Shit happens. Pero result ng pinautahan mo ba, sir, yung mga pulis? Uy, iniimbestigahan yun at nagkakaso yung mga pulis na involved. Sinuntahan mo ba yung magulang ng biktima? I don't know kung napuntahan ko. Yun ang tanong eh. Ang tanong ng marami, napaka-heartless nung drug war sa ordinaryong tao. Hindi mo man lang binisita yung bata. Alam mo, kung heartless ako, Karen, hindi kami nag-launch ng war on drugs. Kung heartless ako, kaya namin ginawa ni Pangulong Duterte yun dahil mahal namin ang kabataan na maisalba ang kabataan sa problema sa illegal na droga. Kung wala ko pakialam, ano pakialam ko? Chief PNP ako. After mag-retire ako, may retirement ako, bakit pa ako papasok sa problema? Dahil iniisip namin ang future generation ng Pilipinas. Kasi kung hindi natin gawin ang war on drugs, magkakaroon tayo ng mga politiko. Balang araw, magkakaroon tayo ng presidente na adik. Pero at di mo pigilan yan. Dahil ang droga, grabing kalat na droga. Pero ang akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes, si Duterte ay actually ang biggest drug protector. Andiyan na naman, naniwala ka kay Trillanes hanggang ngayon, naniwala ka pa dyan sa tao na yan. Ako hindi ko naniwala. Paano yung mga dokumento pinalaya niya? O may FBI Julia Vargas. Dito. Wala. Ayaw ko pag-usapan yung kasing tao na yan. Nabubuisit ako. Ay, alam mo, pasensya na kayo, mahirap kung hindi konti tumawa pag si Senator ang harap. Kasi ganun po kayo sa issue. Eto, malaki today. Si DOJ Secretary Boying Remulla, sinabi po niya, they are willing to engage with the ICC. Go ahead. Anong reaction mo doon? Go ahead, kung anong gusto na. Hindi namin sila makontrol. Hindi namin sila makontrol. Kung i-engage na yung ICC, sige lang. Go ahead. Basta ako, very solid yung aking paniniwala na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Pumasok kayo dito ICC. We will go to the Supreme Court. We will seek judicial relief kung talaga bang may jurisdiction ang ICC dito. Very clear yan. Very clear yan na yung kanilang ginawa na hingi nila ng permiso, yung prosecutor, paghingi nila ng permiso sa court na mag-conduct ng investigation, effective na ang ating withdrawal sa membership. So, very clear, wala sa jurisdiction. May dalawang judge, may dissenting opinion, in-explain nila sa dissenting opinion yan. Pero tatalo lang sila dahil tatlo ang bumoto, 4, dalawa lang against. So, diyan mo makikita ngayon that ICC is not for justice. It is all about control. Gusto lang kontrolin yung mga membro nila sa ICC. Ngayon, Senator, nakatanggap ka na ba ng sulat o email sa ICC? Wala. Totoo ba yan? Wala. Sinabi mo may natanggap ka, hindi mo May tawag May sa tawag? opisina. Meron, Pero bakit ko siya entertainin? That is tantamount to acknowledging or recognizing their jurisdiction over us. Kapag entertaining ko sila, umalis kayo. Wala kayong pakialam dito sa amin. Leave us alone. We can do our job here. May lumabas na dokumento na allegedly isa kayo sa 4 na suspects doon sa Duterte drug war na itinalabas. Once again, ang paborito niyong individual, si dating Senador Antonio Trillanes sa X. Ang tanong ko, may nakuha na ba kayong official na dokumento, any official communication that you are one of the suspects? You are being investigated? Kahit na may matanggap ako o wala, alam ko kapag ICC ang pag-usapan, kasama ako dyan. Pero wala ako officially, wala akong natanggap. Tanong ko, kunwari, dumating ang ICC, magtatago ba kayo? Tago? Kung mag-cooperate ang ating gobyerno, let's cross the bridge when the bridge is constructed. So, teka lang, posible. Alam mo, sinabi to ni Senator Ping Lacson, ginamit daw niya within the law. Hindi
maiwasan niya maaresto. Gagawin niyo ba yun? Secret. Gusto mo. So, kasi si Laila de Lima, ang lakas ng loob nagpahuli. O, ito tanong ko, sa totoo lang, nagsisisi ka ba na si Laila de Lima nakulong? Hindi. Bakit ako pero ko ngayon pinaninindigan nyo na si Laila de Lima talagang mga Dahil kasi nung pinahil yung kaso, mabigat yung mga testimonya ng binigay ng mga witnesses. But do you believe now they were wrong? Lahat sila, they recanted. Kung nag-recant man sila, that's water under the bridge. Dahil at that time talaga, siya ang tinuturo. O ano magawa ngayon ng DOJ kung hindi entertainin yung kaso? Pero ang tanong ko, dapat ba na-detain yun ng 7 years? Hindi ba pang-aabuso yun ng panahon ni Pangulong Duterte? Pang-aabuso kung walang warrant of arrest. Pero may warrant of arrest eh. Nakakulong siya dahil may warrant of arrest siya. So anong abuso na Walang abuso yun. Not legal. Everything was perfectly legal. Kahit hindi siya convicted, that is the process of law. That is the due process. Kinulong siya dahil may warrant siya while ongoing ang kaso. So ano pang-abuso na ginawa ng administrasyon? At ano ko, 7 years, no conviction? Regardless, kung pag magsabi ka ng abuso, yung ginawa is you don't see it as a political vindictiveness on the part of the former president? Bakit naman mag-vindictiveness ang sasabihin mo na kung may ebidensya? Lumabas wala. Porky pala. Nag-recant na. Nag-recant nga sila. Nag-recant. Halayaan mo sila because the circumstances before is different from the circumstances now. Wala na si Duterte. Ginamit sila. Yung mga tao na yan. So you really tanong ko lang, you believe until today, drug protector si Laila de Lima? You believe it? Wala akong sinasabing I believe the drug protector siya. Okay. Pero I believe on the veracity of yung mga ginagawa ng DOJ. Bakit siya napailan ng kaso? Alright. Walang politika doon, Karen. Walang politika. Okay, sinabi mo noon, June 27, 2024, sa kapihan sa Senado, may human rights violation talaga sa war on drugs. Meron. Bakit hindi magkakabayo? May namatay nga na bata, may binaril na bata. So, ganun na may human rights violation, is it fair to say that Oplan Tukang was not a success? No, it was a success. It's how you see it. Kung ikaw ay anti-war on drugs, failure. Pero kung ikaw ay pro-war on drugs, successful. Why? 1.6 million nag-surrender. 300,000 ang nakulong, nahuli. Buhay lahat yun. Ang daming tao na nagsasabi na nagpapasalamat sa war on drugs dahil safe na yung kanilang environment. So, for us, it's a great success. Kung ikaw ay anti-drug war o ikaw ay sindikato ng droga, failure, sabihin mo, failure yan dahil patay ang bata. Doon ka magkukonsentrate sa negative na kukunti at kinalimutan mo yung pagkalahatan ng napakalaking magandang idinulot ng war on drugs pagdating sa peace and order. Ngayon, malala ba ngayon? Malala. Tanungin mo mga barangay kapitan, punta ka doon sa ground. Tanungin mo mga barangay kapitan, wala kang marinig na barangay kapitan na magsabi na, Sir, okay ang aming sitwasyon sa drugs. Perfect na, wala nang problema. Halos lahat magsasabi sa iyo na hindi nga natin tinatanong kung lalapit sa atin, magsusumbong. Okay, andyan na naman sila, Sir, nagkakalat na naman, nagsipagliyasan yan. So, ba't magtago ngayon, andyan na naman, parang hindi na naman na binibinta yung drug sa kalsada. Eto, maiba kasi kukuha na tayo ng tanong dito, pero may gusto ko tanong sa iyo. Dalawa ang mukha ni Senator Bato de la Rosa. Ang author ng Oplan Tukang at sinasabing mamamatay tao ng ilan at nasa TikTok sumasayaw. Sino ba talaga ang Senator Bato? Basta, sabihin ko lang sa inyo na si Senator Bato ay matapang, galit, o kaya sabihin mo, cruel ako sa mga kriminal. Cruel ako sa mga taong naglalapas tangan sa kanyang kapwa-tao. Pero ako'y napakalambot aking puso sa mga taong kinakawawa. Malambot ang puso ko. Kaya nga ako naging cruel because malambot ang puso ko. Yan ang aking personalidad. Kaya ako galit na galit dahil mahal na mahal ko yung tao. May tanong ako, may napatay ka na ba na pinagsisihan niyo?
Hindi man ako actually, lahat ng napatay ko, nagsisisi ako. Bakit, buhay yan eh. Kahit na gaano kasama yung tao na yan, ako, after makainkwentro ako, tapos may mapatay, pupunta agad ako ng simbahan. Hingi ako ng patawad kay Lord. Lord, kahit na gaano kasama yung tao na yun, he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. Pero kung hindi ko rin siya patayin, ako pamamatay. Nagbabarilan kami. Alam nga naman, i-offer ko katawan ko, pamatay ako, paano na pamilya ko? So, we have to protect ourselves. Okay. We are law enforcers. We have to enforce the law. So, double death squad. Kasali ka ba? Hindi ka kasali. Sabi ni Duterte, ayan, si Bato, kasali yan. Parang hindi mo kilala si Duterte kung magbiro, no? Biro ba yun? Sus, kakaro naman ng biro. Tingnan mo yung succeeding. Huwag ka mag-concentrate doon sa pagsabi ng gano'n. Afterwards, kung ano pinagsasabi niya, makikita mo talaga biro yung ginawa niya. Ako, kasabang kamera. Humarap ko sa kamera. Fix man, mamatay man ako. Hindi ako membro ng double death squad. May napatay na akong tao sa legal na pag-implemental ng batas sa paggira, mga enkwentro ng mga kriminal, ng mga NPA, ng mga extremist, ng mga Southern Philippines extremists, may napatay ako. Pero hindi ako pumapatay ng tao na nakaluhod o kaya walang kalaban-laban. Hindi po ako ganyan. Hindi ako ganyan. Alright, okay, pumili na kayo, huwag sumilit, bigay sa akin. Okay. Quickly taas tayo. Anong masasabi niyo sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte? Tama o mali? Masasabi kung sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Well, since it's confidential, bahala sila kung paano nila gamitin yan. Basta, hindi nila ibulsa. Yun lang sa akin. Kung ginamit nila yan, gamitin nila, natin justify lang. May kuha naman na nag-imbestiga. So, imbestiga mo sa kuha kung mayroong mga pagkakamali. Kuha will determine everything and they will be the ones to recommend the filing of the case. Meron. So, wala kayong nakitang maliit kay Mary Grace Piatos, yung mga pirmang pare-pareho? Bakit kasi nagbubukas? Magtanong ka kayo sa Davao kung sino yung Mary Grace Piatos. Maraming Piatos na sa Davao. That's so, sir. Ito naman. Mamatay ko! Lupa doon sa likod ng City High. Lupa yan ng mga Piatos. Punta ka sa Bunawan. May mga Piatos dyan. Hindi ko lang alam kung sino si Mary Grace, ha? Pero maraming Piatos dyan. Huwag mo yung sabihin na hindi non-existent yung tao niya. Walang birth certificate. Ay, papahanap ba niyo kung pwede naman kasi gumawa ka ng pangalan, mag-codename ka para it's intelligence operations, confidential operations to hide the identity of that person. They can assume nom de guerre, they can assume their code name. Pwede man gano'n. Pero pag sabihin mong Piatos, that's an insult na pakayaman ng mga Piatos sa Davao. Ang lalaki ng lupa ng mga Piatos sa Davao. Merong Piatos sa Davao. You got me there. Okay, Yes. next question. Talaga si Senator. Okay, anong pananaw mo sa breakup ng Uniteam? Dati nag-iibigan, nagmamahalan Marcos Duterte. Because of greed, of power. Sino ang greedy? Gusto ng tao. Do not let me identify. Basta, merong tao nandiyan sa Unity na gustong gustong magpapatuloy sa power at gustong hawakan ng Pilipinas, kaya ginigiba ang magiging next president. So itago mo sa pangalan. Ano yung pangalan? Itago mo. Lakos. Sige. Okay, sunod. Diyos ko. Okay, next. Sa inyong pananaw, maituturing bang pork barrel ang akap? Kung yan ay ginamit ng mga congressman at para pamulitika, parang pork barrel na rin yan. Pero actually, yung pagkagawa niyan is not pork barrel. Kasi legal yan. Ang sabi nga ng Supreme Court is yung mga pork barrel is ayun yung mga sige lang. Okay, yung pagkatapos lumabas yung batas. Post legislation. Wait, that's kasi ang binawal ng Korte Suprema. Alright, but wait, ang tanong ko, kasi kapag nanalo kayo, meron kayong akap per senator, baka 250 million yun. Hindi ko nga tanggapin yun kung ibigay sa akin. Di mo tatanggapin? Hindi ko tanggapin dahil umayaw nga ako niyan inupos ko yan.
Kasi alam ko nga, gagamitin niya at pamulitika ngayong eleksyon. Kaya hindi ko tatanggapin kung meron man. Bakit ko tatanggapin? Kung meron mo para sa akin, sabihan ko yung DSWD. Kayo na bahala dyan, ibigay niyo kung sinong dapat bigyan. Hindi ako makikialam. Dahil labag sa kalooban ko. Dahil magagamit na. Hindi, bagong lansa ko, busog na busog ako. Okay. Mag-confirm pa ako. Nag-alala ko. Okay. Next. So, hindi nyo tatanggapin. Sunod, sir. Ito, puro ganun lang ang pinili. Okay, pabor ka ba na gawing legal ang divorce? Hindi. Bakit? Ako'y, pasensya na ha. Alam ko mga pro-divorce kayo ha. Ay, ano ba sabihin? Bahala ko sinong pro-divorce yan. Basta ako. I am about Catholic. Hindi, sa church kasi, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao yung pinagsama ng Panginoon. Yung May annulment, di ba ganun din? meron namang annulment. O pwede nyo gawin yan. Pero yung divorce, ayaw ko. Ayaw. Okay, next. Pasensya na ha. Oh, wait, bago yan. Bumoto ka laban muna doon sa doon sa sexuality bill. Yung adolescent sexuality bill. Ngayon sa Senado, hindi totoong may salitang, forgive me for saying it, na walang salitang masturbate doon sa actual bill. Wala nga, pero kasi nandoon yung mga terms doon na international standard. At pag sinabi mo yung international standard, European standard, at punta ka sa anong mga educational program na patungkol dyan na inintroduce ng mga Europeans, di ba nandoon yan? Kaya worried ang mga parents. Eh tayo naman isa, sino bang gustong ang mga anak natin, that's a no-no sa ating kultura bilang Pilipino. Kahit anak ko na lalaki, gusto ko siya maging sexually mature or sexually educated siya. Let him experience it for himself. Hindi ko pwede turuan. Kaya nga maraming teenage pregnancy, they're uneducated. Depende yan. Kung ikaw parents, pinabayaan mo yung anak mo, yun na. Pero kung hindi ka pabaya sa anak mo, hindi siya mangyari yan. Okay. Ako, close guarding ako sa mga anak ko eh. Okay, close guarding. Sayang kulang ang oras natin, hindi po ito head start na isang oras. Pero bakit kayo dapat mahalal muli? Naliligaw kayo ngayon sa mga botante for a second Senate term. 6 more years. Bakit? Bakit dapat nandun si Bato de la Rosa? Mahirap na tanong yan, no? Masyado self-serving na tanong yan, eh. Bakit? Ba't ka kailangan sa Senado, sir? With my wealth of experience sa law enforcement and with my pinanggalingan ko na talagang dirt poor, na hirap na hirap, ako napakadaling mag-connect sa pinakamahirap na tao sa ating komunidad at ako napakadaling umintindi sa kapulisan, sa lahat ng law enforcement agency, lahat ng military uniform personnel. Ako napakadaling makaintindi sa sitwasyon. Ako alam ko kung sila ay gumagawa ng tama o sila ay gumagawa ng pang-abuso, because I've been there, done that, and I know everything about the organization. So yan ang pinaka-importante. Hindi ko sinasabi yung ibang kandidato hindi malinis ang puso. I am claiming na ako ang may pinakamalinis na puso. Bahala na kung i-dispute nila, basta I believe. Huwag na natin gamitin yung pinakamalinis na puso. Ako ang may napakalinis na puso na senador. Ako, napakalinis na puso ko. Wala akong ibang intention kundi magserbisyo. Ayaw kong bakit ka mangurap na di mo magdala yung pera niya pag namatay ka, di ba? Basta ako, serbisyo lang sa akin. Serbisyo lang ko. Ano magawa ko? Kung ayaw ng taong bayan na pabalikin ako, dahil ayaw na serbisyo ko din. Ano magagawa ko? Uwi ako sa bahay, Davao at guhuman pag kabuti. Alright. Maraming salamat po sa inyo. At yan ang harapan 2025 kasama si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayun daw, magtatanim siya ng kamote kapag hindi po siya nanalo ngayon sa Senado. So, do you know your number already? May numero na ba kayo? 22 ang numero nyo. 22. Okay. Maraming salamat at magandang araw, kapamilya. Huwag kalimutang mag-like and share sa mga YouTube channel. Along palagi kayo